Hey guys, good day. So day 5 na ng ating challenge dito sa ating YouTube channel. Today, andito pa rin tayo ngayon sa Baguio. And happy Easter Sunday sa atin. So discuss nga natin dito yung isa sa mga commonly asked questions. And kamusta na nga ba yung pinaka-open positions natin dito? Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So puntahan natin yung open positions natin dito sa cellphone natin. Alright guys, so andito tayo ngayon sa pinaka-open positions natin. Right now, nasa 1,465 and current percentage niya is nasa 1,838. Gumagalaw yan dahil naka open positions, no? So gamit lang natin dito yung cellphone natin. And daming mga nagtatanong dito guys regarding the signals, no? So for me, ito opinion ko lang naman ito based from the experience, no? So sa tingin ko hindi sustainable kung doon lang tayo nakaasa. Ang market kasi for me rewards skill, no? Hindi dependency. So kung ang play mo ay built with edge, no? Kung meron ka talagang edge and you have an idea for the sector analysis, higher time frame confirmations as well, cross validation, mga ganun, no? Tapos market narrative. And isa sa pinaka-importante lagi yung sinasabi is yung experience-based na conviction, no? So hindi ito basta-basta kasi na maintindihan ng mga umaasa lang sa signal. So ask yourself lang, sa long run ba magbe-benefit ka ba kung palagi kang naghihintay ng call out ng iba? Maybe short term, no? Pero for me kasi self-learning builds long-term growth, no? And sa tingin ko naman ang tunay na value ay nasa pag-aaral, pag-adapt at pagbuo ng sariling edge, no? So wala akong mentor before, walang coach dahil during that time wala pang mga ganun, hindi pa uso yung mga ganun eh. So sa mga nagtatanong, self-learning lang din talaga ako. And specific sa crypto trading, napakahalaga para sa akin yung self-learning din. Tsaka lagi yung sinasabi nga yung market experience, no? So for me, yung signals can give entries, but experience kasi builds conviction, no? Sa market, walang makakapagligtas sa atin kundi yung sarili nating disiplina, yung journaling natin, tapos yung ability na ma-adapt natin, no? Kasi para sa akin, ang tunay na mentor or coach natin sa trading ay mismo yung market, no? So yun lang para sa mga nagtatanong. And maybe in the next coming days, I'll share yung updated analysis. So yun guys, hope you get some insights dito sa update natin today. Kung meron pa kayong mga questions, let me know lang sa comment section ng video na ito. And salamat ulit sa panunood. And see you sa day number 6. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.